Hello everyone! So shout out sa lahat ng parents dyan na may mag-graduate ng mga anak this month. So isa na ako doon guys. So munting pakiusap ko lang, sana huwag niyong mamasamain yung sasabihin ko. Munting pakiusap para sa mga magulang na magbibigay ng money garland or money bouquet para sa kanilang mga anak na gagraduate this month. So, sana po ay wag po ninyong isabit ito sa mga anak ninyo habang nagaganap yung seremonya ng graduation. Para ipakita sa mga tao na mas higit na marangya yung buhay nyo kaysa sa iba. So, hindi po masama yung sinasabi ko dito. Ito po para ma-aware lang po tayong lahat. So, alam ko po na ang magiging rason nyo is gusto nyo yun. So, yun yung paraan nyo para ma-appreciate nyo yung mga anak nyo na nagsusumikap sa pag-aaral, ginagawa at binibigay yung best nila para marating nila kung ano yung narating nila ngayon. Siyempre, karapatan nyo na ganun yung way or paraan nyo para mapasaya nyo yung mga anak nyo. Kaso, yung hindi po natin alam is malaking epekto nito sa mga batang hindi mabigyan ng mga magulang kung ano yung naibibigay ninyo or maibibigay natin. Maaaring magkaroon sila ng inggit or masasabi nilang sana all, pero deep inside, iniisip nila na sana ako din ay mabigyan ng ganito or nabigyan ng ganito. Munting paalala lang naman po yung sa akin, hindi po ito pangungontra. Kasi karamihan po sa ibang mga magulang halos gumagapang na sa hirap para lang po mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral or maibigay yung pangangailangan ng mga anak nila. Maaari pong itong magdulot ng inggit or pwedeng maging galit ng ibang kabataan sa kanilang mga magulang dahil hindi na ibibigay kung ano yung naibibigay ng ibang mga magulang. So yung sa akin lang naman po is hindi po ito pangungontra. Kumbaga iniisip ko po ng maraming basis. Tulad ko po, dalawa yung graduating ko this month. So iniisip ko kapag binigyan ko ng money bouquet or money garland yung anak ko, paano naman yung mararamdaman ng mga pamangkin ko? 'Di ba? Pag dumating yung panahon na sila naman yung nasa sitwasyon ng anak ko na gagraduate, so mafi-feel nila or maiisip nila pabalik yung nakikita nila sa mga anak ko. Pwede nilang isipin na si ano noon, si pinsan ko nabigyan ng mama nila na ganito pero ako ngayon nangyari na sa akin, wala akong natatanggap sa magulang ko. Napakalaking magiging epekto nito sa mga kabataan, especially sa hirap ng buhay ngayon, maaaring magdulot din ng kapahamakan kapag nagsabit tayo ng money garland sa mga anak natin or nagbibigay tayo ng money bouquet. Pwedeng tayo mismo yung naglalagay sa kapahamakan ng ating pamilya, especially yung mga anak natin. Kasi kapag nakikita yung pera ngayon is sobrang init. Yung iba nga, napaka sobrang lupit ng ginawa para makakuha lang ng pera. 'Di ba? Napakasama ng ginagawa para makakuha lang ng pera. So, what about nitong sinasabit na mismo sa liig ng mga anak natin or binibigay natin mismo sa mga anak natin yung libo-libong pera, 'di ba? So, maaring tayo mismo ang naglalagay sa kapahamakan ng ating mga anak or ng ating pamilya. So, hindi para sa akin is paraan nyo yan para mapasaya nyo yung mga anak nyo. Kanya-kanya tayo ng paraan para mapasaya yung mga anak natin or ipakita yung appreciation natin sa kanila. Pero para sa akin, mas maigi ng simple lang yung ipakita ko sa mga anak ko. Pero pinaghahandaan ko ito ng todo. Maaaring wala akong binibigay sa mga anak ko or wala akong pinapangako sa kanila. Pero may hinihanda ako sa tamang panahon ko ibibigay sa kanila. Maaaring, oo, pwede ko rin namang ibigay sa kanila yung ganun. Kaya kung gustuhin ko. Kaso iniisip ko yung maaaring mangyari, maaaring maging epekto sa iba. Kasi hindi lahat ng bata open-minded eh. Hindi lahat ng bata nakakaintindi sa sitwasyon. Lalo na sa bagong henerasyon ng kabataan ngayon.
Lahat ng gusto nila kailangan makuha nila. Lahat ng luho nila kailangan maibigay ng magulang kahit alam naman nilang nahihirapan. Pero hindi ko naman nila lahat. Hindi lahat. May mga kabataan pa rin ngayon na naiintindihan yung sitwasyon ng kanilang mga magulang. Pero iniisip ko lang yung maaring mangyari, yung maaring maidulot natin sa ibang kabataan. Kasi habang nagsasaya tayo, yung ibang bata is nakukuha natin yung attention nila. Halimbawa, like for example na lang, sinusuot natin yung money bouquet, binibigay natin yung money bouquet or sinusuot natin yung money garland sa mga anak natin. Naaagaw natin yung attention ng ibang bata na dapat nagsasaya sila kasama ng magulang habang nagsusuot or sinusuotan ng ordinaryong garland, di ba? Yung attention nakukuha natin kumbaga nasa atin yung attention nila. Nasa ibang bata yung atensyon nila na yung tipong napapawaw sila pero yung nararamdaman nila is may inggit at naiisip nila na sana ganun din yung natanggap ko sa mga magulang ko. So hindi siya maganda para sa iba kasi hindi lahat na naibibigay kung ano man yung naibibigay natin, 'di ba? So para sa akin is hindi naman masama kung yan yung paraan nyo para ibigay nyo sa mga anak nyo kasi yan ang kaya nyo Yan ang gusto nyong paraan. Pero sana bago natin gawin yung ganyang paraan is pag-isipan natin. Parang tayo mismo yung kumbaga nagbibigay ng inggit sa ibang kabataan, di ba? Kasi halimbawa nagsusuot tayo ng money garland sa anak natin or nagbibigay tayo ng money bouquet, yung atensyon ng ibang bata is kinukuha natin, nakukuha natin yun Dapat nagsasaya siya kasi naabot na niya yung yung tulay na kung saan makukuha niya yung pangarap niya. Pero yung saya na dapat moment na niya yun para sa kanyang parents is nakukuha natin. Kumbaga na-attract natin sila sa atin, na natin yung attention nila sa atin mismo. Kasi imbis na doon siya magtuon ng attention sa kanyang sarili is nandoon na sa iba. Kasi napapasana all siya Pero deep inside na siya, parang may inggit na nag-iisip siya na may kulang, ganun. Hindi parehas. Inaano ko yung sitwasyon ngayon ng kabataan is hindi pare-parehas. Yung pag-iisip ng kabataan ngayon is hindi pare-parehas. Kahit na ipaintindi, kahit na paliwanagan mo sila, para sa kanila is iba ka. Iba ka sa ibang magulang. Ganun yung pwedeng nilang masabi or pwedeng lang isipin sa'yo. Kaya pakiusap sa mga parents na magbibigay ng ganyang regalo sa kanilang mga anak. Well, paraan nyo naman yan at hindi ko naman kinukontra. Pero sana isipin nyo muna. Isipin muna natin kung tama ba yung gagawin natin, safety ba yung gagawin natin, or magiging inspirasyon ba yung gagawin natin sa iba, or baka balang araw pag sinanay ko yung anak ko na ganito yung ibibigay ko, bawat achievement niya is nakakabuti ba? Malay mo, balang araw magpalit yung sitwasyon. Maaring marangya yung sitwasyon nyo ngayon, balang araw, darating yung panahon na magiging walang-wala kayo. Paano na? Sinanay nyo yung mga anak nyo sa marangyang paraan. Sa marangyang regalo para sa kanila. Darating yung araw na magiging walang-wala kayo. Magbabago yung sitwasyon. Paano na? Maaring masumbatan na kayo. 'Di ba? Kasi yun ang nakasanayan nila Hindi na yun mababago. Kasi lumaki sila sa marangyang paraan. Hindi tulad kung simplihan lang. Pagdating ng araw, magbabago yung sitwasyon. So magiging smooth yung flow ng pamumuhay natin pag ganun.